Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, nakatira si Mang Tomas, isang matandang kilala sa pagiging matapang at matibay ang loob. Maraming kabataan ang natatakot sa kanya dahil sa kanyang matigas na pananalita at matalim na tingin. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na panlabas, marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang pagiging mabait at matulungin. Isang gabi, habang pauwi si Mang Tomas mula sa kanyang maliit na kubo sa kakahuyan, may naramdaman siyang kakaiba. Ang paligid ay biglang tumahimik. Walang huni ng insekto, walang kaluskos ng mga dahon, tanging kabog ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may matang nakamasid sa kanya. Inisip niyang baka isang hayop lang ito, ngunit nang tiningala niya ang isang matandang puno ng balete, napansin niyang may nakaupong anino sa isang sanga, malaki, maitim, at may nagbabagang pulang mata. Isang kapre. Nanginig ang kanyang mga buto, ngunit hindi siya nagpahalata. Hinugot niya ang kanyang tabako at sinindihan ito, saka bumuga ng usok paakyat. Ang kapre ay gumalaw, ngunit imbes na umatake, tila huminga ito ng malalim, hinigop ang usok, at ngumiti. "Matapang ka, Mang Tomas," malalim na tinig mula sa puno. Ngunit hindi mo alam ang tunay na panganib sa baryong ito. Napakunot noo si Mang Tomas. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, kahit ramdam niya ang bigat ng presensya ng nilalang. "Bantayan mo ang iyong sarili," sagot ng kapre. "Dahil ang tunay na panganib ay hindi ako, kundi ang mga mata na palihim na nakatingin sa iyo mula sa dilim." Biglang lumakas ang ihip ng hangin, at nang bumalik ang kanyang tingin sa sanga, wala na ang kapre. Sa di kalayuan, may narinig siyang mahihinang bulong at kaluskos. Alam niyang hindi iyon gawa ng hayop. Mula noong gabing iyon, nagsimula nang mangyari ang mga kababalaghan sa baryo. At si Mang Tomas, sa kabila ng kanyang katapangan, ay napilitang alamin ang misteryong bumabalat sa lugar, kasama ang aninong nagbabantay sa kanya mula sa taas ng balete. Simula ng gabing iyon, hindi na mapanatag si Mang Tomas. Sa tuwing dumadaan siya sa ilalim ng punong balete, parang may matang laging nakasunod sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat sa babala ang ibinigay ng kapre. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula nang magpakita ang tunay na panganib. Ang nawawalang bata. Isang umaga, nagkagulo ang baryo. Si Aling Sisa, isang ina na may 6 na taong gulang na anak, ay umiiyak sa gitna ng plaza. Si Junjun. "Nawawala ang anak ko," sigaw niya habang natataranta. Ayon sa kwento ng isang batang kalaro ni Junjun, nakita raw niya itong naglalakad papasok sa kakahuyan kagabi. Ang ikinagulat ng lahat, wala raw kasama ang bata, ngunit may aninong sumusunod sa kanya. "Kita ko po." May mahaba at matutulis na daliri na humawak sa balikat ni Junjun. Iyak ng bata. Tapos nawala na siya sa dilim. Dahil dito, nagsama-sama ang mga kalalakihan ng baryo upang maghanap. Natural lamang kay Mang Tomas na sumama, dala ang kanyang gulok at isang lampara. Hindi siya natatakot sa gubat,
ngunit may kung anong kaba siyang nararamdaman habang pinapasok nila ang madilim at siksik na mga halaman. Sa gitna ng kanilang paghahanap, napansin niyang may isang bahagi ng gubat na tila hindi gustong pasukin ng iba. "Huwag tayo dyan, Mang Tomas," sabi ng isang lalaki. "Diyan madalas may nawawala." Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang naengganyo. Hindi siya naniniwala sa takot na pumipigil sa iba. Ngunit nang papasok na siya sa madilim na bahagi ng gubat, may malamig na hangin dumaan sa kanyang likuran. At mula sa taas ng punong balete, muling lumitaw ang kapre. "Mang Tomas," ang tinig mula sa itaas. "Huwag mong sundan ang anino." Napatingala si Mang Tomas. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Ngunit bago pa sumagot ang kapre, biglang may lumabas mula sa kadiliman, isang maitim at matangkad na nilalang na may mahahabang daliri at matutulis na kuko. Ang balat nito ay tila natutuyo at ang mata ay nanlilisik sa uhaw. Huli na para umatras, tinig mula sa nilalang. "Kaming mga anino ang tunay na nagmamay-ari ng kagubatang ito." Napalunok si Mang Tomas. Ang kapre sa itaas ay tahimik na nakamasid. At sa gabing yun, sa mismong harapan ni Mang Tomas, unang beses niyang nakita ang tunay na kalaban. Ang nilalang na yon ay isang pangilinan, isang sinaunang halimaw na bihirang makita ng tao. Ayon sa mga matatandang kwento ng baryo, ito raw ay isang nilalang na nabubuhay sa anino, isang nilalang na hindi basta-bastang nakikita maliban kung nais nitong magpakita. May nagsasabing ang pangilinan ay dating tao na isinumpa ng mga diwata dahil ito ay masama. Ang balat nito ay tila tuyong kahoy, ang mga daliri ay mahahaba at matutulis, at ang mata ay kasing itim ng gabi. Hindi ito kumakain ng laman ng tao, sa halip, sinisip-sip nito ang anino ng biktima hanggang sa tuluyang mawala ang kaluluwa nito. Kapag natanggalan ng anino ang isang tao, unti-unti itong nanghihina, nagiging malungkot, at kalaunan ay namamatay ng walang malinaw na dahilan. At ang mas nakakatakot, kapag sinipsip ng pangilinan ang anino ng isang bata, nagkakaroon ito ng mas matinding lakas, na siyang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang mga bata sa baryo. Habang nakatayo si Mang Tomas sa gitna ng kagubatan, unti-unting lumabas mula sa dilim ang pangilinan. Ang mahahaba nitong daliri ay tila sumasayaw sa hangin, at ang bawat hakbang nito ay hindi nag-iiwan ng bakas sa lupa. "Mang Tomas." Nagsalita ang nilalang, ang tinig nito'y parang maraming boses na nagsasalita ng sabay-sabay. "Matagal na kitang minamasdan." Hindi natinag si Mang Tomas. Bagkus, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang gulok. "Nasaan ang bata?" tanong niya. Napangisi ang pangilinan, ipinakita ang mahahabang pangil nito. "Masyado ka nang nakikialam, matanda. Dapat kang matulog ng mahimbing habang may anino ka pa." Bago pa man makagalaw si Mang Tomas, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Mula sa puno ng balete, bumagsak ang isang napakalaking anino, ang kapre. "Bata pa ang anino mo para sa kanya, Mang Tomas," sabi ng kapre. "Ngunit hindi kita hahayaang maging pagkain ng dilim."
At sa gabing iyon, nagsimula ang isang laban na hindi pa kailanman nasaksihan ng baryo, isang matandang lalaking handang lumaban, isang kapreng tagapagtanggol, at isang nilalang na nabubuhay sa anino. Sa gitna ng madilim na kagubatan, humarap si Mang Tomas sa isang nilalang na hindi niya kailanman inakala na makikita niya sa totoong buhay, ang pangilinan, ang halimaw ng anino. Nasa tabi niya ang kapre, na sa unang pagkakataon ay bumaba mula sa puno ng balete. Ang pangilinan ay nakangisi, ang mahahaba nitong daliri ay gumagalaw sa ere na parang may sariling buhay. Matagal ko nang gustong malasahan ang anino ng isang taong may matibay na loob, sambit ng nilalang habang unti-unting lumalapit. Hindi umatras si Mang Tomas. Mabilis niyang hinugot ang kanyang gulok at tinutok ito sa nilalang. Hindi mo ako matatakot, halimaw. Ngunit bago pa siya makasugod, biglang nagbago ang anyo ng pangilinan. Ang katawan nitong dating tila tuyong kahoy ay naging usok at sumanib sa anino ni Mang Tomas. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya, parang may kung anong bagay na sa kanyang laman. Ang kanyang sariling anino ay gumagalaw ng kusa, sumasabay sa paggalaw ng pangilinan. Bigla niyang naramdaman na ang kanyang katawan ay hindi niya nalubos na makontrol. Mang Tomas! Sigaw ng kapre. Lumaban ka. Huwag mong hayaang kontrolin niya ang anino mo. Ngunit paano? Unti-unting nanghihina ang kanyang mga braso, parang hinihigop ang kanyang enerhiya. Nagsimula nang dumilim ang paningin niya. Hanggang sa biglang bumangon ang kapre at buong lakas na hinampas ang lupa gamit ang isang malaking kamay. Isang malakas na alon ng alikabok at hangin ang lumibot sa paligid, sapat upang magulantang ang pangilinan. Dahil dito, bahagyang nakawala si Mang Tomas sa kontrol ng halimaw. Hindi na siya nagdalawang isip, dinukot niya ang isang bagay sa kanyang bulsa, isang maliit na garapon na may durog na dahon ng banaba. Isa itong halamang gamit sa pangontra sa masasamang espiritu. Hindi niya inakala na magagamit niya ito ngayon. Mabilis niyang binuksan ang garapon at isinaboy ang pulbos sa kanyang anino. Nagsisigaw sa sakit ang pangilinan. Nag-alab ang katawan nitong parang sinusunog, at bigla itong umatras papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi pa ito tapos, matanda. Sigaw ng halimaw bago tuluyang nawala sa anino ng mga puno. Hingal na hingal pa rin si Mang Tomas nang lumapit sa kanya ang kapre. Akala ko katapusan ko na, wika niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Malayo pa yon, Mang Tomas, sagot ng kapre. Ngunit ngayon ay nakakuha na siya ng interes sa iyo. Hindi ka niya titigilan. Napatingin si Mang Tomas sa paligid. Tahimik na muli ang gubat, ngunit alam niyang hindi ito nangangahulugan ng kapayapaan. Nasaan si Junjun? Tanong niya bigla. Mula sa anino ng puno, isang maliit na katawan ang gumalaw. Si Junjun, nanginginig at takot na takot, ngunit buhay. Mabilis niyang niyakap ang bata. Tahimik lang ang kapre. Isang linggo na siyang nasa loob ng anino, anya nito. Pero may iniwan ang pangilinan sa kanya. Napatingin si Mang Tomas kay Junjun.
Nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang sariling anino ay hindi gumagalaw. Makalipas ang ilang araw, hindi na mapanatag si Mang Tomas. Bagamat nailigtas niya si Junjun mula sa anino ng Pangilinan, may isang bagay siyang hindi maipaliwanag, bakit hindi gumagalaw ang anino ng bata. Napansin din niya na naging tahimik si Junjun. Hindi ito nagsasalita, hindi kumakain ng maayos, at laging nakatingin sa kawalan. Hindi ito maganda, sambit niya habang nakaupo sa harap ng kanyang kubo isang gabi. Biglang humangin ng malakas. Sumayaw ang mga dahon ng punong balete, at naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Mula sa taas ng puno, lumitaw ang kapre. Dumarating na siya, wika nito. Alam na ni Mang Tomas kung sino ang tinutukoy nito, ang Pangilinan. Napabalikwas si Mang Tomas nang marinig ang iyak ni Junjun mula sa loob ng kubo. Agad siyang tumakbo papasok at nadatnan ang bata na nakaupo sa sahig, nanginginig. Junjun, anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Ngunit nang lumapit siya, bumaliktad ang kanyang sikmura sa nakita, ang anino ni Junjun ay dahan-dahang bumabangon mula sa sahig. Isa itong madilim na hugis ng bata, ngunit ang mga mata nito ay nagbabaga ng pula. Mula rito, lumabas ang isang mahabang kamay, ang Pangilinan. Mang Tomas, mula sa tinig ng anino ni Junjun. Akala mo ba ay nailigtas mo siya? Ako mismo ang nasa loob niya. At ngayon, tapos na ang laro. Biglang sumugod ang madilim na nilalang, pilit na inaabot si Mang Tomas gamit ang mahahaba nitong daliri. Ngunit sa isang mabilis na galaw, naiwasan ito ng matanda at hinugot ang kanyang gulok. At sa isang iglap, isang mabilis na hiwa ang nagmarka sa sahig, ngunit ang Pangilinan ay tila usok lang na biglang bumalik sa anino ni Junjun. Palayain mo ang bata. Sigaw ni Mang Tomas. Tumawa ang Pangilinan. Huli na ang lahat, matanda. Ang anino niya ay akin na. Napakuyom ang kamao ni Mang Tomas. Hindi siya papayag na makuha ng halimaw ang bata. Biglang lumindol ng bahagya, hudyat na bumaba na ang kapre mula sa kanyang puno. Ngayon na, Mang Tomas. Sigaw nito. Mabilis na kumilos ang matanda. Kinuha niya ang isang supot ng banaba at itinapon ito kay Junjun. Agad itong sumabog sa ere, at ang anino ng bata ay nagsimulang magliyab. Napasigaw ang Pangilinan. Hindi nito kinaya ang bisa ng halamang pangontra. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Mang Tomas na nangangatog sa takot ang halimaw. Gamit ang pagkakataong ito, humakbang ang kapre palapit at buong lakas na dinagukan ang anino ni Junjun gamit ang napakalaking kamao. Napasigaw ang Pangilinan, umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Unti-unting nagsimulang mawala ang madilim na anino mula sa katawan ni Junjun. Ang bata ay bumagsak sa sahig, nang hihina ngunit humihinga. Nang tingnan nila kung nasaan ang Pangilinan, wala na ito. Ang tanging naiwan ay isang maitim na marka sa lupa, patunay na kahit papaano, napalayas nila ito, pansamantala. Tapos na ba ang lahat? Tanong ni Mang Tomas.
Umiling ang kapre. Hindi pa. Ang mga nilalang tulad niya ay hindi basta-bastang namamatay. Ngunit ngayon, alam na niyang hindi kanya basta-basta matatalo. Napatingin si Mang Tomas kay Junjun. Gumalaw na ang anino ng bata, sa wakas, bumalik na ito sa normal. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi ito ang huling beses na makikita niya ang Pangilinan. Lumipas ang ilang linggo matapos nilang mapalayas ang Pangilinan mula sa katawan ni Junjun. Tahimik na ulit ang baryo, ngunit sa kaloob-looban ni Mang Tomas, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang kubo, may dumating na panauhin, ang kapre. Dumarating na sila, Mang Tomas, wika nito habang ang usok mula sa kanyang tabako ay pumailan lang sa hangin. Napakunot ang noo ng matanda. Sino? Ang mga anak ng anino. Sa saglit na yon, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may mga pulang mata na nagpakita, hindi lang isa, kundi marami. Hindi na naghintay pa si Mang Tomas. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gulok, at mula sa bulsa ng kanyang lumang pangitaas, inilabas niya ang isang garapo ng dinikdik na banaba at asin, mga sangkap na alam niyang takot ang mga nilalang sa dilim. Handa ka na ba? Tanong ng kapre habang itinapon nito ang natirang upos ng kanyang tabako sa lupa. Matagal na, sagot ni Mang Tomas. At noon din, sumugod mula sa kadiliman ang mga halimaw, higit sa 10 nilalang na kasing itim ng gabi. Ang mga anino nilang nagkikibot-kibot sa lupa na parang may sariling buhay. Kunin sila. Sigaw ng Pangilinan mula sa malayo. Sa isang iglap, bumalat ang isang makapal na ulap ng kadiliman sa paligid. Halos hindi na makita ni Mang Tomas ang kanyang paligid. Ngunit kahit hindi niya nakikita, naririnig niya ang tunog ng mga kuko na dumadaos-dos sa lupa, papalapit ng papalapit sa kanya. Sa likod mo. Sigaw ng kapre. Mabilis na umikot si Mang Tomas at buong lakas na inihampas ang kanyang gulok. Swak! Tumama ito sa isang nilalang, isang Pangilinan na may mahahabang daliri. Sumigaw ito sa sakit, bumalik sa anino, at nawala. Ngunit hindi pa tapos ang laban. 2 halimaw ang sumugod sa kapre, umaakyat sa kanyang katawan na parang mga gagamba. Ngunit hindi ito natinag. Buong lakas niyang dinagukan ang kanyang dibdib at sa isang hampas ng kanyang malalaking kamay, itinapon niya ang 2 halimaw sa mga puno. Samantala, si Mang Tomas ay patuloy na lumalaban. Hawak ang kanyang garapo ng banaba, itinapon niya ito sa lupa at isang alon ng liwanag ang lumabas mula rito. Nagsisigaw sa sakit ang mga halimaw habang bumabagsak isa-isa sa lupa. Hindi pa ito tapos. Sigaw ng Pangilinan mula sa malayo. At sa isang iglap, naglaho ito, kasama ang natitira niyang hukbo. Hingal na hingal si Mang Tomas, pinapahira ng panyaw ang kanyang pawis. Sa tabi niya, nakatayo ang kapre, tahimik na nagmamasid sa kawalan. Tapos na ba? Tanong ni Mang Tomas. Umiling ang kapre. Ngayon pa lang siya nagsisimula.
Pagkalipas ng 1 linggo mula nang umatras ang Pangilinan at ang kanyang hukbo ng anino, hindi na bumalik ang katahimikan sa baryo. Sa gabi, may naririnig silang bulong sa hangin. Ang mga aso ay tahol ng tahol, at kahit ang mga manok ay hindi na tumitilaok sa umaga. Alam ni Mang Tomas at ng kapre hindi pa tapos ang lahat. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Mang Tomas sa kanyang kubo, may isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Bigla siyang nagising, at sa kanyang harapan, nakita niyang gumagalaw ang kanyang sariling anino. Hindi ito normal. Dahan-dahang umangat ang anino niya mula sa sahig, lumaki, at nagkaroon ng hugis ang isang malaking nilalang na may pulang mata. Ang Pangilinan, wika ni Mang Tomas. Handa ka na ba sa huling laban, matanda? Sa isang iglap, yumanig ang lupa. Nagsimulang lumabas ang daan-daang anino mula sa lupa, sumasayaw sa dilim na parang buhay na usok. Sa malayo, nakita niyang lumilitaw mula sa kagubatan ang isang dambuhalang nilalang, si Pangilinan, ngunit mas malaki at mas malakas kaysa dati. Sa kanyang likuran, nandoon ang kanyang hukbo, mga anino na may mahahabang kuko, naglalagablab na pulang mata, at mga bibig na nakangisi na parang patay na espiritu. At doon, mula sa taas ng punong balete, bumaba ang kapre. Hindi ka namin hahayaang manalo, sabi nito habang hawak ang isang malaking sanga na parang sandata. Hindi niyo ako kayang pigilan. Sigaw ng Pangilinan. Sa isang iglap, sumugod ang mga halimaw kay Mang Tomas. Mabilis na umiwas si Mang Tomas at hinugot ang kanyang gulok. Sa isang mabilis na galaw, nilaslas niya ang isang anino na sumugod sa kanya, ngunit dumaan lamang ito sa usok. Kaluluwa silang walang laman, sigaw ng kapre. Gamitin mo ang apoy. Agad na inabot ni Mang Tomas ang kanyang banaba at asin, itinapon ito sa lupa, at sa isang iglap, nagliyab ito ng bughaw na apoy. Napasigaw sa sakit ang mga anino nang tamaan sila ng liwanag. Sugurin sila. Sigaw ng Pangilinan. 2 anino ang sumugod sa kapre, pilit siyang inaatake mula sa likod, ngunit gamit ang kanyang napakalakas na kamay, hinampas niya ito at pinulbos sa lupa. Samantala, si Mang Tomas ay patuloy na lumalaban, pinapaligiran ng apoy at patuloy na ginagamit ang kanyang mga halamang pangontra. Ngunit bigla, isang kamay ang lumitaw mula sa anino sa kanyang paanan at sinunggaban siya. Hinila siya pababa ng Pangilinan, palapit sa madilim na anino kung saan siya lulunukin ng tuluyan. Mang Tomas. Sigaw ng kapre. Ngunit bago pa siya tuluyang mahila, mabilis niyang hinugot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote, isang bote ng durog na ugat ng isang yabang, isang halamang itinuturing na pinakamalakas na pananggang panlaban sa masasamang nilalang. Mabilis niya itong itinapon sa sarili niyang anino. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa lupa, isang bughaw at gintong apoy ang lumabas, bumalot sa buong katawan ni Mang Tomas, at lumaganap sa buong paligid. Napuno ng nakakabinging sigaw ang kagubatan. Si Pangilinan, na dati napakalakas at puno ng yabang, ngayon ay pinupunit ng liwanag.
Isa-isa, natunaw ang kanyang hukbo ng anino. Isa-isa silang naglaho, parang usok na hinihipan ng hangin. At sa huling sigaw ni Pangilinan, "Babalik ako!" Tuluyan siyang nawala. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Ang bagong bantay ng kadiliman. Hingal na hingal si Mang Tomas, nakaluhod sa lupa, habang ang kapre ay nakatayo sa tabi niya. "Tapos na ba?" tanong ni Mang Tomas. Tahimik ang kapre, ngunit hindi ito ngumiti. Siya ay nawala, ngunit ang dilim ay laging may paraan upang bumalik. Alam niyang may natutunan siya ngayong gabi, na may mga halimaw sa dilim, ngunit may mga tao ring handang lumaban upang protektahan ang kanilang tahanan. At mula sa gabing iyon, si Mang Tomas ay hindi na basta matandang lalaki sa baryo. Siya na ang tagapagtanggol ng liwanag laban sa dilim.